Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Grabe ang pasabog at ganda niya. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Grabe. Ang bongga ng bagong inilabas nga ni Maria Atisa Manalo na photos. Actually, ano lang to eh. May pinuntahan silang event. Tapos ayun, kinuha na rin siya ng pictures. So, ato yung naka-red siya na kumakalat ngayon sa social media na grabe. Ang ganda ng ating pambato para sa Miss Universe. So, ano bang reaction ko dito sa photos na nakita natin sa social media? Well, ang masasabi ko, ito yung hinahanap kong styling ni Atisa. Sobrang simple, sobrang lumabas talaga yung beauty niya. Sabi ko nga gusto ko kay Atisa, yung na-emphasize yung ganda niya. Yung tipong pag tinignan mo, hindi ang makikita mo sa kanya yung palong-palo ang makeup, makikita mo yung ganda ng mukha. So, gusto ko pa mapag-aralan nila kung paano nila papagandahin pa yung mata ni Atisa. Yung tipong parang wow na talaga, di ba? Pero etong photos na to, napakasimple lang ng pictures na to ha. Pero kita naman ninyo ang ganda ng Maria Atisa Manalo. Grabe. Talagang eto na yung perfect na mukha. Sabi ng gano'n, sabi nila, nako, ang gusto nilang makita kay Maria Atisa, yung tipong talaga, palong-palo. Tapos gusto nila, grabe talaga yung eksena. Para sa akin, wala nang dapat baguhin pa kay Maria Atisa Manalo. Kasi mas simple, mas bongga. Tulad nga na sinabi ko, yung nakita ko noon sa Miss Universe, ay nako, pak na pak yun sa akin. Yung sa Miss Universe Philippines pak na pak yun kesa yung unang-unang laban niya ng Miss Universe Philippines na, alam mo yung umiikot-ikot pa siya, tapos yung tipong ang kapal pa ng makeup. Yung nakita ko nung nakaraan taon, ay ayun na yun. Sabi nga nila, lumabas talaga yung ganda ni Atisa. At totoo naman yun, na talaga yung beauty talaga ni Atisa ang nakita natin at hindi yung beauty na parang kasi ang ginawa niya kasi gusto niya doon transformation, pero parang hindi naman kailangan mag-transform ng ganun kasi kilala nga si Maria Atisa na ganito talaga, simplihan na ganda. Yon. At ayun yung gusto kong makita sa kanya kasi kapag ganito yung galawan niya, nagpapakatotoo siya at medyo kumbaga ini-level up lang. Basta yung nakita ko nung sa Miss Universe Philippines, ayun yung gusto kong makita sa entablado ng Miss Universe. Yung tipong nakabaksak lang ang hair, na ayan, wavy, pagkatapos mas bagay nga kay Atisa yung puting, yung mga puting damit. Kasi nung prelim din nung nakaraang unang laban niya nung 2024 ba? Oo. Nakaputi siya nung preliminary competition, ang Diyosa niya doon. Tapos yung naman pag pink, ang reyna ng dating niya. So parang yung mga ganong kulay ang bagay kay Maria Atisa, no? Yung mga powder color. Kasi kapag dark color, katulad na yung ginamit niya noong 2024 sa finals night, parang nagawa ni Michael Cinco. Parang ang dating sa akin, hindi nag-work yung beauty, hindi siya lumabas kasi parang dark yung color na suot niya. Parang naging matapang yung mukha niya. Hindi katulad nung white na talagang lumalabas ang pagiging reyna niya. So mas bagay kay Atisa yung mga white color, tapos saka yung mga powder color, yung mga tipong ganun. Yung hindi masyadong matatapang kasi mas lumalabas yung pagiging reyna ng itsura niya. Ganon. So, yun. So, itong makeup na to, talagang dito,
gusto ko talaga yung kanyang itsura dito. Ang lakas gandang Pinay. Tapos, yung tingin niya, grabe. Yung alam mo yun, yung sobrang fierce na bongga. So, yon. So, sa mga dyan, sa mga tumitira kay Atisa, lalo na yung mga tagahanga, ay nako, sana naman pagkatiwalaan na lang natin ang ating pambato. Yes, medyo nakakatakot ang laban ni Maria Atisa dito sa Miss Universe. Walang kasiguraduhan kung ano nga ba ang mararating, pero magtiwala tayo sa kanya. Yung ganda ng ating pambato ay nako, sabi ko sa iyo, performance, naniniwala ako na kaya talagang mag-perform ni Atisa. Wag lang magkakaroon ng mekos-mekos dito sa Miss Universe, ha? Kasi pag nagkaroon na ng mekos-mekos dyan, wala na, mahirap na yan. Pero kapag walang mekos-mekos, winner yan. So, yan. So, ako para sa akin, happy ako na nakikita ko na medyo nai-improve na. Actually, parang ang feeling ko dito, pinag-aaralan na nila yung styling at kung ano yung gusto ng tao. And then, nakita naman natin na maraming reaction ang mga tao. At kahit yung mga ilang beauty queen, ayun, so talagang natutuwa sila sa nakikita nila kay Atisa. Dito nga sa picture na to, mga mga beauty queen din talaga eh. O, 'di ba? Sabi nila ang ganda, grabe. Pang Miss Universe official headshot na. O, 'di ba? Ang atake hindi pa yan, ha. And then ang galing ng kamay ni Atisa. So, magaling talaga yung actually marunong naman si Atisa. Ang ang nagiging problema lang nung iba kasi masyadong demanding. Oo, yung gusto nila talagang pak na pa. Pero ako, sa totoo lang, wala akong problema sa galawan ni Atisa Manalo. Gusto ko nga yun, nakikita ko nga sa kanya na simplihan lang. Kasi mas nakikita nga yung pagiging reyna niya. Yung pasarela niya, okay na sa akin na mas simple, mas bongga. Kaysa doon sa yung parang iikot-ikot pa siya, ay ayoko nun. Pero kung kinakailangan niyang gamitin uli yun sa Miss Universe, why not? Pero mas gusto ko na pumapalo yung hip niya. Parang mas mukhang sexy tignan. So yun, mas gusto ko yun, yung tipong lalakad siya ng pumapalo yung balakang niya. Tapos parang ang bilis konti ng lakad niya. Tapos biglang pupose na sexy, diba? So yun. Pero, pagdating sa styling, gusto ko lang nakaladlad lang yung hair niya. Pero ayoko yung mag-i-straight hair siya. Yung katulad ng ginawa niya nung prelim doon sa Cosmo na in-straight niya yung hair niya. Nawawala yung ganda niya doon. Yung tipong pinalansya lang na straight. Nawawala talaga yung ganda niya doon. Sobrang hindi ko type. Mas gusto ko na ganito ang maging hair niya. Sa swimsuit, ha, gusto ko ganito. And then, pagdating naman sa evening gown, sana ganun din katulad ng ginawa nila noong Miss Universe Philippines na tinaas yung hair ni Atisa. Tapos, gusto ko yung gown niya talaga. Sa totoo lang, gusto ko yung may cape. Yung parang kay Chelsea Manalo during Miss Universe Philippines. Yes. Ewan ko, basta gusto ko may ganun si Atisa. Parang mas bagay. Alam mo yung idea na parang katulad ng kay Oppo, pwedeng ganun yung style. Yung alam mo yun, yung parang may turtleneck, tapos pero ang sexy nun dating na parang, ayun, bagay din kay Atisa. Kasi nga, malakas makareyna. Pero mas gusto ko sa gown niya, powder color. Ayoko ng mga common na color na gold, na yellow, na silver. Mas gusto ko talaga powder color for Atisa Manalo. Kasi magmumukhang reyna talaga si Atisa. Di ba? So, yun. So, basta magtiwala lang tayo. Ako sa totoo lang, galawan ni Atisa, wala akong problema. Pwedeng i-level up niya konti, pero mas okay na yun nakikita natin na mas simple, mas kabog. And then, pagdating naman sa ayun yung wardrobe na ipapasuot sa kanya, ayun lang, medyo doon talaga. Kasi sa totoo lang, aminin natin, wala namang problema sa kandidata natin. Yung kandidata natin, sobrang ganda. Ang problema ako, yung kung paano siya magdi-design sa kanya ng mga damit na pwede talagang kumabog at pwede talagang
mapansin ng bonggang-bongga. Ang balita ko, Michael Cinco sa Kasibal, di ba, ang gagawa sa kanya. I hope na sana magawa nila talaga ng bonggang-bongga ang ating Reyna. So yun lang, sa damitan lang talaga ako medyo kinakabahan kasi alam naman natin yung mga kapitbahay natin at saka syempre yung pambato ng Thailand na ang mga materyales na ginagamit nila pagdating sa evening gown talagang bongga na talaga. Panalo talaga yung mga ideas, yung creation, plus yung alam mo yun, yung talagang new style ang makikita mo na parang mapapawaw ka talaga pag lumabas. Actually, yung ibang kalaban naman dito lalo na sa Asia, lalo na ito sa Thailand, yung pambato nila, magaling lang naman talaga si Vina pagdating sa eksena. Yung yung mga wardrobe, styling, pero the rest kayang-kaya na yan ni Atisa lampasuhin ng bonggang-bongga. So sabing ganun, baka mamaya si Atisa daw ang malampas. So parang feeling ko hindi naman. Wala namang ganun. Parang feeling ko kakayanin talaga ni Atisa. Isa lang ang mangyayari dito. Pwedeng si Atisa maging Continental Queen uli, mag-back to back tayo dyan, or pwedeng si Atisa ang makarating sa top 5. Pero alam nyo, sa totoo lang guys, aaminin ko sa inyo, ito yung laban ng Pilipinas na medyo kinakabahan ako na dapat talaga makarating na sa top 5 ang pambato natin. Dahil kung hindi, parang feeling ko mawawalan na ako ng tiwala talaga sa Miss Universe organization. Yung mga tipong ganon. Kasi parang feeling ko may something na sila. Pero kapag si Atisa ay nakarating talaga sa top 5, ay ayun na. Wala na. Talagang wala na akong pagdududa. Ito yung taon na gusto ko makarating sa top 5 si Philippines uli after Beatrice Luigi Gomez yung during 2022, di ba? So, ito na talaga yung gusto, 2021 ba? So, yon. So, ito na talaga yung year na dapat makabalik ang Pilipinas sa top 5 ng Miss Universe. At sana yung journey ni Atisa matapos siya sa top 5. At kung hindi man, pwede din naman top 3, pwede din naman winner, di ba? So parang gusto ko pinaka ano na yung pinakamababa na yung mararating niya yung top 5. Ayun talaga yung gusto ko. Kasi syempre, Atisa manalo to at alam naman natin na matagal din talaga natin pinangarap at hinintay na makatungtong siya sa Miss Universe. Pero tulad nga na sinabi ko, yung paghahanda niya ng ganito, na kaganda at kabongga, ay winner na to. Charot. So, yun. Ang ganda, maganda talaga, in fairness. In fairness talaga kay Atisa. Medyo, parang feeling ko, naghahanda na sila sa mga styling nila na gagamitin nila for the Miss Universe. O, diba? So, ikaw, ano masasabi mo sa bagong photos na inilabas ni Maria Atisa Manalo? Tingin mo ba, kabog ba? At dapat ba talaga ganitong ganda ang makita natin sa kanya sa darating na Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa ating mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.